Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Ibinunyag ng dating mambabatas na si Mike Defensor na tila nasa panganib umano sina Orly Gutesa at iba pang naging opisyal ng gobyerno na nakakaalam sa mga anomalyang nangyayari sa loob ng palasyo at maaaring isunod na sila sa namayapang dating yusek ng DPWH na si Maria Catalina Cabral na magpasa hanggang ngayon ay questionable pa rin ang naging pagpanaw. Si Cabral ay maituturing na isang key official dahil alam nito kung sino-sino nga ba ang mga malalaking tao na sangkot sa mga pagnanakaw sa kaban ng bayan at mastermind sa flood control anomalies na naging sentro ng kontrobersiya sa Marcos administration. Ayon kay Defensor, dapat umanong magsalita ang naturang personalidad bago pa mahuli ang lahat dahil tila planado na talagang ubusin ang mga may alam upang tuluyan ng makataka sa pananagutan ang mga buwayang kongresista maging sa loob ng Malacanang na mastermind sa mga pagnanakaw sa bilyon-bilyong pera ng taong bayan. Samantala sa iba pang balita, Boying Remulla ipinasabpina ang lahat ng gadget ni Yusek Cabral. Iniutos ng Office of the Ombudsman sa pamamagitan ng sabpina ang agarang pagsuko ng lahat ng computer at electronic devices na dating ini-issue sa yumaong dating DPWH Yusek Catalina Cabral. Ayon sa Ombudsman, layunin ng hakbang na ito na mapreserba at masuri ang mga digital evidence, partikular na kung may nabura, binago o pinakailaman na datos matapos na unang isapubliko ang issue ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ito umano ang napakahalagang impormasyong naiwan ng yumaong opisyal na maaaring magbigay linaw sa controversial na DPWH budget insertions at flood control scandal. At para sa bupang detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Mga dokumento na hawak ni Yusek DPWH ex-secretary Cabral ay naka-VP Sara na. At eto, may isang video ho tayo na ipapakita sa inyo na yung picture at yung dashcam na kuha sa isang sasakyan, malamang dashcam, ay isang hindi daw yon si Secretary Cabral. Nako, mukhang buhay pa ata si Secretary Cabral. Mukhang buhay pa ata si Secretary Cabral. Ano ba? Ano na nangyayari? At etong mga excuse me, etong mga taong na dadawit dito sa issue ni mga bagong pangalan na lumitaw sa investigasyon sa Ion Hotel case, ay sino-sino ba tong mga personalidad na ito na lumitaw ho dito sa sa issue ni ex-DPWH Yusek Cabral. Boying ipinapa-subwena lahat ng gadget ni Yusek Cabral. Ay buti na lang talaga. Buti na lang talaga na kay Congressman Libiste na yung ibang mga dokumento at nasa akin yung ibang cellphone. Charot. Ano correction ko dyan? Inutos ng Office of the Ombudsman na sa pamamagitan ng subwena ang agarang pagsuko ng lahat ng computer at electronic device na nang yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Yun, pati yung bumbilya ng bahay kunin mo na. Pati yung yung mga rep, yung mga oven, washing machine, map, yung plancha, dryer, kunin mo na lahat. Pare. Kunin nyo na lahat. Tsaka, wait lang bakit ikaw ang kukuha? Ito yung pinagtataka ko. Sakop pa ba ng ombudsman to? Nagtatanong lang ako wala kasi ako alam Sakop ba ng ombudsman to? Di ba dapat NBI ba't ombudsman? Pinapasupwena ng ombudsman. Ewan ko lang ang alam ko kasi, ang ombudsman ay hatol sa mga politikong lumabag sa batas. Yun yung alam ko. Mga opisyal ng gobyerno. So alam ko naman na opisyal ng gobyerno si Yusek, pero yung about dito sa mga gadget na to, di ba dapat NBI yan? Nasa NBI yung niyan, hindi sa ombudsman.
O talagang epal na naman to si Boying. Sabi puta na, napag-iiwanan na ako ng kapatid ko ah. Magkagalit pa naman to, si Boying Remulla tsaka si John B. Puta na, magkagalit yung dalawang kumag na yan. Sabi naunahan ako ni John B. ka. Tatabunan na ako kay Ma'am Shitars ah. Plano ko pa naman din tumakbong Vice President. Eto na, dito na tayo. Ito yung picture, ito yung sa dashcam. Yan. Ayan yung babae na sinasabi nila na si Yusek Cabral nga daw. Pero may isang picture na lumabas. Eto. Ngayon, may video ako papakita sa inyo. Wait lang. Asan yan? Ito ba yun? Yan. Etong video na to ay nirecord ko. Nirecord ko po ito, ginuhitan ko. Ako po naguhit. Nakita ko kasi sa isang post. Kung makikita ko kasi natin, etong picture na to, hindi siya edited. May papakita ko sa inyong edited na picture, na sinasabing picture nila ni Cabral habang nakaupo dyan. So play natin, ginuhitan ko yan. Nilagyan ko yan dito. Yan. So kaya ako nilagyan ng ganyan kasi hindi siya edited. Ayan, hindi siya edited, hindi siya edited, hindi siya pinatong. No, so dito rin naman makikita natin yung paa. Yung paa nito, wait lang, iangat lang natin ng konti yan. Akala mo talaga touchscreen no. So yung paa okay, wala siyang edit. At ganun din, parehas na parehas pa yung parehas na parehas yung kanilang saan yan? Parehas na parehas yung kanilang pag-upo, no? Kaya nating ginuhitan yan, nasa na yan. Kaya nating ginuhitan, halos walang pinagkaiba doon sa malabong picture at dito sa malinaw na picture. Ngayon ito, ipapakita ko sa inyo yung picture na sinasabi nilang picture ni Yusek Cabral. Tingnan niyo yung pinagkaiba versus doon sa una kong pinakita ha. So yan, ito ha. Post po ito ng ano bang site to? Bombo Every Rico. Yan na post nila yan. Ex-DPWH Yusek Cabral lumabas na namatay dahil sa suicide base sa investigasyon ng mga otoridad, DILG chief. Okay? So papakita ko sa inyo yung picture. So wait lang, ano lang natin yan ha, kasi in-screen recorded ko lang to kaya para hindi masabing hindi tayo masabihan ng fake news. So sinum ko tingnan niyo dito, sinum ko. Malayo dito yan sa picture na to. Asan na yung picture na isa? Wait lang. Mali yung naibaba ko. Ito ba yun? Malayo yan dito. Kasi eto daw ay sinasabi nila na ito yung picture, ito yung video na nakuha sa dashcam nung ibang mga motorista na nag-send sa NBI. So tingnan niyo yung angulo, tapos tingnan niyo yung angulo dito. Magkaiba. So eto daw si Yusek Cabral. At eto daw yan oh. So magkaiba, diba? Kitang-kita niyo naman. Tingnan niyo yung edit na ginawa dito. Kaya tatanungin ko, may napapansin kayo dito? May napapansin kayo diyan? Anong napapansin niyo? Papakita ko sa inyo kung ano yung inedit diyan. Zoom natin yan oh. Yan ha. Mukha pa lang halatang hindi si Yusek. Excuse me. Halatang hindi si Yusek. Ano yung inedit diyan? Mamaya tingnan natin. Guguhitan ko yan. Ayan ha. Tingnan niyo yung guguhitan natin diyan. Lalabas yung inedit diyan. Ayun. Nakikita niyo yung paa? Tangin nakita na paa na kalahati lang. May kita niyo kasi natin dito yan oh. Ito kasi talagang yung putol putol yung paa. So antemano dito, okay naman yung post na to. Tugma naman, kaso yung dito sa paa halatang inedit. Tapos meron pa yan. Kung makikita niyo yung video ko, kung manay, popost ko na lang sa Facebook. Yan yung balikat din. Malaki yung dito, tapos dito maliit. Diba? So kung napanood nyo si Yusek Cabral noong December, i-type nyo na lang dyan para hindi na tayo mahirapan. Noong December 11, pumunta sila ng kanyang driver sa ICI. May kita ho natin na payat si Yusek Cabral. Pero dito, mataba. Okay? Play natin. Papakita ko pa sa inyo yung iba pang mga edited dyan sa picture na yan. Ayan. So dito may kita nyo dyan. Eto, yan edited din Ayan tingnan nyo, halatang inedit Hindi natabas. Hindi natabas tong parte na to. Di ko alam kung saan to nakaupo tong babae na to na hindi natabas tong parte na to. Pati dito yan, kung makikita nyo yung picture is talagang edit na edit. Ayan. Ano yung picture?
Yan o, inedit talaga yun. Yan, kaya ginuhitan ko yan dyan eh. Malayong malayo talaga eh. Eto, halatang edited to. Halatang edited tong video na to. Pero ano nga, tas ngayon eto, may lumalabas nga ho dito na hindi nga talagang etong ano ay mas lalong nagpatibay sa mga netizen na etong si Yusek Cabral ay ano, hindi nga daw ito. Yan, hindi nga daw siya yan. Siguro may iba pang tao na umupo dyan at hindi siya yan. Kasi nga eto nga daw yung tao na yan. At talagang kitang-kita na kasi kung mapapansin natin yung kaninang picture, malaki. No, malaki yung braso. Eh si Yusek Cabral po ay payat lang. Kaya dito nagtataka ang mga netizen. Tapos dito, eto walang nakikitang paa kundi pag ganyan lang siya. Doon sa isa merong paa na. Oh, so ganda yan. Ulitin ko, yan yung sinasabing dashcam. Ito naman yung pinost ng iba ngayon na talagang nakaupo dong time na yun doon. So yun oh. Ano pa ba? Asan na yung mga ano natin? At eto pa pala. Eto na, sumagot na rin pala si BP Sara dito sa mga paratang nila mapatungkol kay Madriaga. At ito nga, sabi ni BP Sara, siya ay nagpapakalat ng maling pahayag sa mga otoridad ng gobyerno. Bilang bahagi ng isang planadong hakbang upang hadlangan at sirain ang aking posibleng pagtakbo sa pagiging pangulo. So isa na naman pala talaga tong si Madriaga. Isang matatawag na isang material para sa kasiraan ni Vice President Sara Duterte. So ready na ba kayo dito sa huling ipapakita ko sa inyo? Eto na. Happy pa sila dito. Pagmasdan nyo maigi sarap magkape. Sarap magkape sa beach. Ang sarap magkape sa beach with the beach. Kasi balikan natin, nawala kasi yung issue eh. Nawala yung issue about kay Sam Versosa na nakita nga yung kotse niya, di umanong kotse niya doon sa mga mali-malitang pera na ipinakita ni Saldico. At biruin mo nagbi-beach pala kayong tatlo eh. Sasabihin nyo, ngayon hindi nyo kilala si Saldico. Hindi niya sasabihin nyo sinungaling si Saldico. Eh no, friendship forever kayo dito oh. Nung nilaglag kayo, hindi nyo na masyadong kilala. Ang galing. Wag natin kalimutan yung balik-balikan natin yun Wala pa atang salaysay si Sam Versosa doon. Hanggang sa nag-unblockan na nga lang sila ni Rian Ramos sa Instagram para lang matabunan yung issue na yun. Pero dito hindi natin nahahayaang mawala yung mga issue nyo Siyempre nandiyan si The Pork Barrel King and si Bataan na tuwang-tuwa kay Martin Romualdez, 'di ba? Na ngayon ay nawala yung issue dahil nandun pala yung sasakyan niya dun sa ano na yun, sa mali-malitang pera. Kaya huwag natin kalimutan yung mga yan. So dito tayo sa pahayag. Oo, yung mga bagong pangalan dito sa Cabral Death Forbes. So panoorin natin. Nagsasanga-sanga na ang mga Yan na. pangalan na iuugnay Nagsasanga-sanga na. ng Public Works Undersecretary Patay. Catalina Cabral. Patay. Isa sa mga sentro ngayon Oh. ng pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, ang Ayon Hotel sa Baguio kung saan nanatili Ayon Hotel sa Baguio. Ano to? si Cabral bago siya nahulog umano sa bangin. Wait lang Ano pa naman Ang Ayon Hotel sa Baguio kung saan nanatili si Dyan muna daw siya pala nanatili sa Ayon Hotel na yan. Cabral bago siya nahulog umano sa bangin sa Ah. Tuba Benguet. Narito Nako. ang exclusive agenda. Nako. Sige nga. Paano? Naglilitawan ng mga pangalang natuklasan ng Billionaire News Channel matapos ang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral nung siya ay nahulog sa bangin sa Tuba Benguet. Kamakailan nagkaroon ng search warrant ang NBI sa Ayon Hotel sa Baguio, ang tinuluyan ni Cabral bago siya nasawi. Sa pagsisiyasat ng BNC, natuklasan namin isang Ralph Robintan ang may 99% ownership sa Cotiel Resort Management. Ito ang kasalukuyang nag-ooperate ng Ayon Hotel. Kasama niya si Rochelle Joy Viernes na may 1% ownership. May isa rin kaming nakuhang SEC General Information Sheet na dated August 15, 2025 at Baka sabihin nyo na naman, Duterte na naman to.
Abing corporate secretary Duterte si may-ari Ann ng hotel. Si Pan ay isang Baguio-based businessman at Nako. owner ng Big Boss Cars, isang vehicle sales and auto services company. Patay. Ayon sa aming mga source, kilalang political ally ni Benguet Congressman Eric Yap si Tan. Patay. Noong May 2025 elections, si Tan ang lumabas na petitioner para i-disqualify si Erickson Tagal Felipe, ang naging kalaban ni Yap sa pagka-lone district representative ng Benguet. Ayon sa aming source, bago lumitaw na si Yap ay owner ng Potiel noong Agosto, nakapangalan daw ang kumpanya sa isang Michael Darren Sanchez at DM Capital. Sa SEC documents ng DM Capital, pagmamayari ito ng pamilya Sanchez, Nako. kabilang si David Sanchez, ang una nang nag-deny sa BNC na siya ay Nako. nagkaugnayan kay Cabral. Sa mas malalim na pagsisiyasat ng BNC, natuklasan namin ang ilang mga kontratang nai-award sa Ion Hotel. Kasama rito ang pag-provide ng food and accommodation sa ilang mga workshop o event ng iba't ibang LGU at ahensya, kabilang ang sa Department of Energy. Nilalaglag na rin nila si Yap Pinaniniwala ngayon. ni LG Secretary John Vic Remulla sa Billionaire News Channel na si Cabral ay dati na raw beneficial owner ng Ion Hotel. Pinangalan daw ito sa di umano'y partner niya at itinransfer sa business associate ni Eric Yap, Nako. kung saan si Yap ay pinaniniwala ang beneficial owner din ng hotel. May mga papeles daw si Remulla para patunayan ito. Yan ay sa kabila ng pagtanggi ng legal counsel ng Ion Hotel tungkol dito. Sabi ni Attorney Enrique de la Cruz, ang abogado ng Ion Hotel, false at misleading daw ang mga pahayag na ito dahil wala namang direct o indirect involvement sina Cabral at Yap sa nasabing hotel. Pero sinigundahan ng NBI sa agenda weekend ng Billionaire News Channel ang claim ni Remulla tungkol sa ownership ni Cabral at Yap. Parehas din po. Although we'd rather get certified 2 copies of the documents para magkaroon kami ng tungkol impormasyon tungkol dyan. Kamakailan, naghain ng search warrant ang NBI sa kwarto ni Cabral sa Ion Hotel at nakakuha raw sila ng Something personal fishy, items ah. ng USEC bilang bahagi ng kanilang parallel investigation. We confirmed that several items were seized and confiscated, mostly personal effects. But we'd rather not give any enumeration because we have yet to return the search warrant to the issue Nako. report together with the inventory of the items which are seized. Ayon sa aming source, natagpuan ang isang kutsilyo sa di umano'y Naku! bag ni Cabral. Patuloy ang pagsisikap Kinutsilyo naman ngayon. makakuha ng panig ni Natan at Yap. At sa huling monitoring, wala pa silang sagot sa amin. Dati nang naiuugnay si Yap sa Silver Wolves Construction na ayon kay Pangulong Bongbong Marcos ay nakakuha ng higit kumulang 16 billion pesos sa Nako. transaksyon sa kanilang mga proyekto. Ito rin ang parehong kumpanyang naiuugnay sa Tapos, ayun nga no, kanina yung kinuwento ko kanina na ayon sa sinabi ni Gutesa ay may bahay si Yap na ibinenta kay Romualdez at doon nila dinadala yung pera. Ayon yan hindi yan galing sa akin kundi ayon yan kay Gutesa. At tinanong pa nga yan ng paulit-ulit ni Senator Marcoleta na paano niya nalaman na bahay yun ni Romualdez yung pinagdadala ng pera dahil nga doon nila dinadala yung mga pera. Ayon kay Gutesa. So ngayon, baka ang nangyayari, gusto na ring bumaliktad nito ni Yap. Kaya inuunahan na siya ngayon. Yun yung nakikita kong dahilan dito. Na baka nga ganon. 'Di ba? Nako, delikado to. Oh. ugnay sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa Bureau of Immigration, pagamat may travel records nitong mga nakaraang linggo, Okay. nasa Pilipinas daw ngayon si Congressman Yap. Para sa agenda. So, eto pa yung isa. Ito yung bago ngayon. Ito pa yung isa na ano. Ito pa yung isa na Cabral Sanchez link. Oo, so ano ba tong issue naman na to? Undersecretary Catalina Okay. Cabral kay Engineer David Naku. Sanchez. David. Inuugnay ngayon si Sanchez Dami na sa nilang Spider lumalabas. One Construction na Naku. nakasungkit ng bilyon-bilyong kontrata Naku. mula sa DPWH sa loob ng 7 Ito yung sinasabi namin na nakahanap na naman sila ng diversional tactic. Tingnan nyo iba-iba nang lumalabas sa mga pangalan. Hanggang sa, wala na naman kay Martin Romualdez. Ang galing. Okay, okay. Pasukan mo, Corina. Pasok, Corina. Oo. Dating Philippine Institute of Civil Engineers o PICE officers ang yumaong si former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral at ang umano'y karelasyon nitong si David Sanchez. Utang ina, yan na, pati kabit na buglar. Nabulgar na dong ang kabit dong. Ang kabit ni Cabral. Grabe, nabulgar na nga ni. May kabit din para si Cabral. Akala ko si Suto lang. Uso ang mga kabit-kabit sa inyo mga dudong ha. Ang dami niyo mga kabit-kabit ha. Okay, dating karelasyon. Isang bagay na una nang itinanggi ni Sanchez sa Billionaire News Channel. Yes, magkasama kami sa PICE. Patay, magkasama. Sa organization. We know each other pareho kaming past presidents eh. We are all national officers.
Si Sanchez ang presidente ng DM Holdings Nako, Capital Corporation yan na. noong 2022. Kaya pala shiny yung mukha dito ni Ma'am Cabral eh. Nandiyan si Boylet. Ang kumpanyang humawak sa Holiday Inn sa Baguio City bago ito binili ng business partner ni Benguet District Representative Eric Yap na si Robin Tan at pinangalan ng Ion Hotel sa ilalim ng Potiel Resort Management. Dito sa hotel na ito huling nag-check-in si Cabral bago matagpuan ang kanyang katawan sa bangin ng Tuba Benguet. Sa mas Napunta malalim na. na pagsusunod Layo ng na Binario napunta Channel, na issue. nadiskubre namin si Sanchez din ang dating general manager ng Spider One Patay. Construction Company. Siya rin ang isa sa incorporators o unang nagtayo ng kumpanya noong 2017 ayon sa mga dokumentong nakuha namin sa Nako. Securities and Exchange Commission. Mula 2018 hanggang 2025, aabot sa 37 DPWH contracts worth 5.8 billion pesos ang napanalunan ng Spider One Construction sa iba't ibang parte ng bansa. Pinakamarami sa mga kontrata nito makikita sa Cordillera Region, kabilang na ang construction ng Benguet Convention Center noong 2024 na proyekto umano ni Congressman Eric Yap. Ayon sa official statement ng Spider One, Niyayari talaga si Eric Yap ang koneksyon yan. ni Cabral sa nasabing kumpanya. Wala rin no professional, business at personal relationship sa pagitan ng yumaong former undersecretary at ni Sanchez na nagsilbing general manager ng Spider One Construction dati. Para sa agenda, Joe Ito yung ano dito, no? Ang tanong dito, bakit kaya parang niyayari na si Eric Yap ngayon? Kasi ang liwanag dun sa video ni, sa statement ni Gutese, na tong si Eric Yap ay, tropang malapit ni Romualdez. Ako, kung ako sa'yo, Eric Yap, na may yan katulad yan, pinaano ka na, tinatrabaho ka na ngayon, unahan mo na sila. Oo, wiri mo, ikaw naman susunod na tatargetin, tapos na kay Diskaya eh. Ikaw na yung sunod na target ngayon. Malamang sa malamang yan, ito nang si Eric Yap. Tapos, ang sasabihin niya, ganito, Eric Yap, ha? Turo mo lang mga Duterte, quits na tayo. Turo mo lang mga Duterte, it's a tie. Quits na tayo pag tinuro mo mga Duterte. Wala na tayong wala nang tawag dito, wala nang kuskus balungos. Ha? Basta turo mo lang Duterte, absuelto ka. So, alam naman na natin yung galawan nila dyan eh. Bago pa ba ng pabago sa atin yung mga ganyan? Na na tawag dito na parang magsalita ka lang sa Duterte, okay na lahat. Wala na tayong kailangan pang pag-usapan, hindi ka na ibabalita at ligtas ka na sa mga sa mga posibilidad na na issue na maibabato sa iyo. Katulad na lang nito. Panoorin natin tong sinabi ni Congressman Libiste. Oo, sa listahan ni Cabral naglalaman ng mga ilang code. Nako po. So panoorin natin to. No chance for the DPWH to doctor or to fix the file before they turned it over to you? Yes, it was not naman planned to give this file until Secretary is called, and I am thankful that because of that, then we know there is this file. And when the DPWH may eventually release the file, then I can corroborate that that is the same file that I got. Okay. So, sir, ito, dahil nga parang nasabi nyo nga na parang parami yung main characters dito sa flood control scandal na to, would you be able to tell us po kung sino yung pinaka makikinabang in case itong mga dokumentong ito ay hindi mailalahad sa publiko? Magandang tanong yan. Sino ang may pinakamaraming insertion? At hindi naman po mga tao ang So ibig sabihin ang makikinabang dito si Romualdez talaga at saka si Sandro. 'Di ba? Sila ang pinakamalaking insertion ngayon. Pag hindi na ilabas tong mga dokumento na to, ang makikinabang ay si Sandro Marcos at si Martin Romualdez kasi sila nga ang tinaguriang na the pork barrel king. Ang galing, no? laking proponent dito kasi may mga code names ginamit si Yusek Cabral katulad ng leadership. Nako. Meron din mga ibang code name like Senti 2025. Nako, leadership in Senti 2025. Parang may napanood akong vlog niyan. Naku, kung ako sa inyo, i-private nyo na yung vlog na yun. Kasi tinawag niya yung anak niya doon na Senti. Naku. 100B of projects na I shared last night on the show. Also, may 20B doon na lahat ng awards sa mga proyekto na may kaugnayan si Congressman Edwin Garjola. May iba-ibang mga lists that ended up going to certain big contractors, and I would then think it is best that DPWH be the one to explain all of the code names in Yusek Cabral's file. May mga code names, oo. So kung you mentioned also no ang tinutukoy sigurong code name dito ni Congressman Libiste is katulad nung sa mga confidential fund na may iba't ibang mga pangalan.
Kasi kaya, tsaka ito rin ata yung issue dito sa mga insertion na to. Sa mga budget insertion na dapat hindi, ang pagkakaalam ko hindi dapat ginagawang code. Mali ata yun ang pagkakaintindi ko dun. Dapat hindi code ang inilalagay doon, kundi talagang mismo dapat na full name nung paglalaanan nung budget insertion na yun. Parang ano nga, doon pa lang mali na yun na bakit code bakit hindi true name, hindi full name ang inilagay doon. Para nga naman hindi mahuli. Yun yung masaklap diyan. So paano yan kung code lang? Parang mas maraming alam si Yusek Cabral kaysa kay Yusek Bernardo at kay former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Paano magkakaalam si Bunuan wala na nga, nasa ibang bansa na. Masaklap pa nga dun, baka patay na nga si Bunuan Huwag naman sana, di ba? Sa totoo lang, di ba? Ipinalabas, ni wala tayo, ni walang video, picture, ni walang sabi-sabi. Hindi nga lumilitaw si Bunuan sa kung saan-saan Hindi katulad ni Saldico na kahit papaano masisigurado pa nating buhay pa siya. Hindi ko na rin alam ngayon kasi wala na rin video na inilalabas. 'Di ba? So hindi rin natin alam na kung buhay pa ba din yan sila Bunuan at si Saldico. Maraming alam yan si Bunuan, sekretary ng DPWH, yung undersecretary nga. Ang daming alam si Bunuan pa kaya. Posible 'yon. Undersecretary Cabral nga maraming alam Si Bunuan pa kaya, posibleng walang alam. Nako. What made you give this statement po? Actually, if I may cite, si Secretary Dave Singson ng ICI ay nagsabi din yan sa akin nung ako po ay bumisita sa ICI na niya kasi silang lahat at sinabi niya na si Yusek Cabral ay definitely mas maraming alam kaysa kay Yusek Bernardo at puro mas marami ding alam kaysa kay Secretary Bunuan kasi siya yung talagang workhorse at tagagawa ng budget. At baka may mga nagbibigay lang ng instruction sa kanya pero I think given how comprehensive Yun ang tanong dyan, sino yung nagbibigay ng instruction? Baka si Bunuan din yun. are her files. Pati yung mga handwritten notes, may column din dito on handwritten instructions na digitize nila. She's very methodical talaga in note-taking. And it is good that these files are still around because it's a wealth of information that can assist in the investigations. As ICI and Ombudsman also told me, napaka-useful ang mga files na ito. Kung, do you mind sharing how big is this file? How many pages are I'm sure it's all digital, no? But if we're going to print it, if we're going to have a hard copy, the hard copy evidence, how many pages of this is this file that we're talking about? Marami pong mga tabs, pero yung tab na tinitingnan ko na D-Base, ang pangalan, ay mahigit 17,000 rows. Wow, Naku, 7,000 rows. Okay. That's one tab. One tab lang. One tab lang yun, 70, pang-inang dami nun. Tens of thousands of rows ang buong file na ito. At parang 100 columns yung row na may 17,000 rows. Okay. Ang masasabi ko nga ay napaka-comprehensive ng mga file ni Yusek Cabral kaya imposible na may mag-fabricate ng ganitong daming mga file. Kasi i-check mo lang bawat proyekto sa DPWH budget, ano yung mga notes dito, tapos tumbok na yung mga notes ay tama. Kasi sa aking distrito, isa sa 253 distrito sa bansa, tumbok ang mga notes dito sa mga findings namin sa ground. Grabe, no? Ang dami nun, ang dami palang mga files ni Yusek Cabral. Pero ang tanong dito, paano, bagay, sinabi naman ni Kong Levistin na ibinigay sa kanya, di ba? Ibinigay sa kanya. Kaya nga ito, manawagan tayo sa mga mga involved dito. Katulad yan, tingnan nyo yung ginagawa kay Eric Yap ngayon. At sa iba pa, ginagawa kay Cabral, ginagawa kay Diskaya. Sila lang yung pinipunteriya. Pero yung mismong mga mastermind, malaya. Kaya ako sa inyo, ngayon pa lang, gayahin nyo si Saldico. Ilabas nyo na kung ano yung mga nalalaman nyo para bandang huli. Hindi lang kayo yung magdurusa. Kasi kayo, unti-untiin na kayo niyan Unti-unti na kayo niyan. Ginagapang na kayo unti-unti para lang matakpan yung issue na dapat ay sa kanila. Hindi naman natin pinagtatakpan tong mga engineer, mga contractor, hindi natin sila pinagtatakpan. Natural na managot sila. Pero ang punto kasi dito, yung mga nasa buntot lang ng issue to, yung mga yung napupukol Pero yung mga mastermind, wala. Tingnan nyo, lihis na yung issue. Asa na issue say kay Romualdez? Wala na. Kay Sandro Marcos, wala na. Pumarap lang sa ICI, malinis na agad yan? Gago ba kayo? Kaya ngayon pa lang dapat ginagaya nyo na si Saldico. Kasi pag kayo naunahan, patay kayo. Yari kayo dyan.
So yun mga barateros, mga kabiyaya, ano pong maikukomento nyo ho dito sa mga dokumento na hawak, na mga dokumento ni Yusek Cabral na sobrang dami pala na nandito kay Libiste. Malamang kung nandyan kay Libiste yan, baka matagal na ring alam yan ni Vice President Sara Duterte. Diba? Vice President yun At dito, sa mga panibagong mga pangalan na mga nadadawit dito sa issue ng pagkamatay ni Yusek Cabral,